Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2541. Sa sandaling iyon, sa St. Fire Palace sekta, buntong hininga, huminga ng malalim si Daryl habang tinitignan ang hindi pangkaraniwang bagay. Bumalik siya ng unti-unting naiisip. Bumalik din ang loob ni Laura. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, "Daryl, you are like a dice-able person. Gusto mo ako, di ba? Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon." Habang nagsasalita siya, umatras ng ilang hakbang si Laura at umabot upang alisin ang mga pinjutan sa kanyang gown na natutulog. Natigilan si Daryl nang makita iyon. Ano ang sinusubukan gawin ng babaeng iyon? Sumuko sa pagtatanggol at sumuko sa sarili bang? Natigilan si Daryl, bumalik si Laura sa isang ligtas na distansya at na-activate ang isang pinjutan sa mesa. Isang malaking hola ng bakal ang nahulog at naipit dito si Daryl. Iyon ay isang bitag na itinakda ni Laura. Ilang oras na ang nakakalipas, gagamitin niya ito tuwing kinakailangan. Sinubukan ni Laura na maghanap ng isang pagkakataon matapos siyang kontrolin ni Daryl. Hindi nagatubili si Laura, tumalikod siya at bumagsak palabas nang si Daryl ay nakakulong pa rin sa iron cage. Ang acupoint ni Laura ay natatakan pa rin, ngunit mayroon siyang diskarteng ilabas ito kaagad. Ngunit nangangailangan ito ng matinding panloob na enerhiya upang magawa ito. Alam ni Laura na si Daryl ay mayroong white lily cold flame, at hindi siya mag-aalala tungkol sa iron cage. Gayunpaman, magkakaroon siya ng sapat na oras upang makatakas bago niya natunaw ang iron cage. "Daryl, maghintay ka lang. Hindi pa ako tapos sa iyo." Pinandilatan ni Laura si Daryl nang sandaling lumabas siya ng pintuan. Nais ni Laura na patayin kaagad si Daryl. Gayunpaman, naubos na niya ang kanyang panloob na enerhiya nang pinakawalan niya ang kanyang acupoint sa pamamagitan ng puwersa. Imposibleng patayin si Daryl doon at pagkatapos. Galit na galit si Daryl. Si Laura ay isang kasuklam-suklam lamang. Para siyang susuko, ngunit sa totoo lang, mayroon siyang backup na plano. Pinapagana ni Daryl ang white lily cold flame at natunaw ang isang exit sa hola ng bakal habang iniisip niya iyon. Sa oras na siya ay umalis, nakatakas na si Laura. Bang-bang-bang sa sandaling iyon, muling lumakas ang isang malakas na panginginig mula sa direksyon ng Wild Deserted Secret Region. "Dahil ito ay kapanganakan ng isang enchanted na hayop, dapat akong tumingin." Bumulong si Daryl sa kanyang puso. Hindi siya nag-atubiling lumipat siya patungo sa direksyon ng Wild Deserted Secret Region. Sa lambak ng kamatayan sa Wild Deserted Secret Region. Ang sitwasyon sa Wild Deserted Secret Region ay kakilakilabot. Lalo pang sumindek ang panahon. Ang langit ay napuno ng lumiligid na madilim na ulap, kulog, at kidlat. Ito ay tulad ng kung ito ay ang katapusan ng mundo. Maraming tao ang nagtipon sa paligid ng pasukan sa lambak ng kamatayan. Masikip ito. Ang paglitaw sa Wild Deserted Secret Region ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga sekta ng Siyam na Darling, mga organisasyon sa paglilinang, at mga mersenaryong grupo. Mayroong 12-dosenang mga sekta, na nangangahulugang mayroong ilang daang libong katao. Ito ay isang engranding sitwasyon. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagawang makapasok sa lambak ng kamatayan. Naggala lang sila sa pasukan. Ang isa ay maaaring makakita ng ilang 10,000 mga kahoy na pusta na nakalagay sa harap ng pasukan. Napakalaking mga bato ay nakakalat sa pagitan ng mga kahoy na pusta. Ito ay maliwanag na ito ay isang formation. Kapag naharap sa isang napakalaking pagbuo, ang lahat ng mga puwersang naruroon ay nagpakita ng mga komplikadong ekspresyon ng mukha sa kanilang mga mukha. Ang formation ay mukhang simple, ngunit kapag nakapasok, ang isa ay mahuhulog sa bitag at maaaring hindi na makalabas. Ang ilang mga sekta ay pumasok, at narinig silang sumisigaw ng baliw sa kawalan ng pag-asa. Hindi nagtagal pagkatapos nito. Sa ilalim ng naturang mga kondisyon, wala sa iba pang mga sekta ang naglakas loob na makipagsapa, Laren sa pagbuo. Sa sandaling iyon lamang, isang tao ang dumating mula sa malayo. Si Daryl iyon. Sa wakas ay dumating na si Daryl sa lambak ng kamatayan pagkatapos ng ilang oras na pagmamadali.
Napakunot ang kanyang mga mata habang napansin ang mga sekta sa pasukan. Naglakad na pasulong si Daryl. Sumimangot ulit siya nang makita ang mga pusta na kahoy. Ang misteryosong pagbuo ng Greenwood. Tulad ng naitala sa Baichi Formations, ang Greenwood Mysterious Formation ay isang mataas na antas na formation. Mukha itong simple, ngunit ito ay hindi kapani-paniwalang mahiwaga. Ang sinumang pumasok dito nang hindi alam kung paano ito malulutas ay may trap dito hanggang sa kanilang kamatayan. Kabanata 2542. Sino ang mapanirang tao na nagtakda ng Greenwood Mysterious Formation sa pasukan? Si Daryl ay bumulong sa kanyang puso habang siya ay naglalakad ng dahan-dahan. Maaaring isipin ng iba na ang Greenwood Mysterious Formation ay isang mapanganib na sitwasyon na hindi nila dapat makialam. Gayunpaman, hindi ito isang banta kay Daryl. Wow! Marami sa mga tao roon ang natigilan at nagkakagulo nang makita iyon. Sino ang binatang iyon ayaw na niyang mabuhay? Mula sa kanyang pagbibihis, dapat siya ay mula sa mga mersenaryong grupo isang binata na hindi alam ang buhay at kamatayan. Huwag mo na lang siyang pansinin, hindi pinansin ni Daryl ang lahat ng mga komento. Sa sandaling papasok na siya sa formation, mabilis na lumusot sa kanya ang isang payat na katawan. Si Jule yun, kapatid Daryl. Masiglang sigaw ni Jule. Si Jule ay matalino, alam niyang ayaw ipakita ni Daryl ang kanyang pagkatao. Kaya't hindi niya ito tinawag ng mas maaga. Nagulat si Daryl ngunit natuwa. Bakit ka nandito, hindi mo ba ako hihintayin sa kumpanya ni Sofia? Hinihimas ni Jule ang kanyang mga labi at nagsalita na para bang nasasaktan siya. Walang balita tungkol sa iyo pagkatapos mong umalis ng 2 araw. Pagkatapos, nangyari ang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Nagpadala si Sofia ng mga tao mula sa kanyang kumpanya upang siyasatin. Sinundan ko sila dito. Tumango si Daryl nang marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos, naglakad siya kasama si Jule. Buntong hininga. Kapag nakapasok na, naririnig nila ang mga sigaw. Lahat sila ay parang takot at walang pag-asa. Paano tayo makakaalis dito? Ayan yun, mamamatay tayo na nakakulong dito. Ang mga ito ay mga piling miyembro ng iba't ibang mga sekta na mas maaga nang nagtayo. Kinabahan si Jule nang marinig ang sigaw sa paligid niya. Hindi niya mapigil ang tanungin si Daryl, kapatid Daryl, mukhang lahat ng mga tao ay nakulong. Bumantong hininga. Huminga ng malalim si Daryl, ang mga mata ay kumurap habang sinabi niya ng marahan, "This is the Greenwood Mysterious Formation." Jule, sundan mo ako ng mabuti. Huwag kang mawala. Magkakagulo ka kung ikaw ay nakulong din. O sige, mahigpit na tumango si Jule. Sinundan niya ng mabuti ang likuran ni Daryl, halos 1 pulgada ang layo niya sa kanya. Sa sandaling iyon, malalim sa lambak ng kamatayan. Pinangunahan ni Zhang Ju ang ilang 10,000 mga disipulo sa rehiyon na natatakpan ng makamandag na ambon. Sa wakas nakarating sila sa harap ng isang malaking yungib. Nakita nila na mayroong isang malaking figure sa harap ng pasukan ng yungib. Ito ay isang higanteng sawa. Ang katawan nito ay natakpan ng makintab na itim na kaliskis, at halos 100 metro ang haba. Mayroong 2 napakalaking sungay sa napakalaking ulo nito. Ang buong katawan nito ay may nakakatakot na aura. Nang makita iyon ni Zhang Ju at ng libu-libong mga disipulo sa likuran niya, lahat sila ay natigilan. Ang kanilang mga mata ay napuno ng takot at pagkabigla. Mukha iyon ng isang black sand python, ngunit ito ay hindi kapani-paniwala malakas, mas malakas ito kaysa sa lahat ng iba pang mga black sand pythons na nakita nila. Nakakakilabot din ang aura nito. Kumusta naman ang 2 sungay sa ulo nito, para saan iyon? Iyon ba ang nilalang na sanhi ng hindi pangkaraniwang bagay sa sandaling iyon? Lahat ay nabigla, blanko silang nagkatitigan. Hindi sila makapaniwalang tiningnan ito. Master, ang higanteng sawa na iyon ang gulat na bigkas ng isa sa mga Hall Masters. Gayunpaman, siya ay pinutol ni Zhang Ju pagkatapos ng ilang mga salita lamang. Bumantong hininga si Zhang Ju. Hindi niya maitago ang kanyang pagkabigla nang sinabi niya ng paunti-unti. Ang isang ahas ay maaaring magbago sa isang sawa, ang isang sawa ay maaaring magbago sa isang nakascale na dragon, ang isang nakascale na dragon ay maaaring maging isang dragon. Hindi ako sigurado kung gaano katagal ang nilinang ng Black Sand Python, isa na itong scaled dragon. Ito ay dapat na sanhi ng hindi pangkaraniwang bagay dahil ito sa lalong madaling panahon ay magiging isang dragon. Kapag naging isang dragon ito,
ito ang magiging pinakamalakas na enchanted na hayop sa buong mundo. Ang mga mata ni Zhang Ju ay nagningning sa tuwa nang sinabi niya iyon. Ano ang isang scaled dragon ay magbabago sa isang dragon sa sandaling iyon? Ang paningin ng lahat ay nakalok sa higanteng sawa. Nakaramdam sila ng labis na paghanga. Sa sandaling iyon, ang ilang mga hallmaster sa paligid niya ay yumuko kay Zhang Ju at pinagsama ang kanilang mga kamay upang batiin siya. Master, parang ang kritikal na dragon ay nasa kritikal na yugto nito bago ito maging isang dragon. Kung maaari mo itong paalisan bago ito maging isang dragon, makontrol mo ang mundo sa hinaharap. Tumingin siya sa langit at natawa nang marinig iyon. Pagkatapos ay sinaman niya ng tingin ng higanteng scaled dragon habang kinawayan ang kanyang kamay. Bilasan mo, agawin mo agad ang Phaeton. Kabanata 2543. Lahat, maghiwalay. Nag-alala si Zhang Ju nang makita iyon, kaya sumigaw siya. Ang mga natitirang disipulo ay nagkalat habang siya ay nagsasalita. Pagkatapos ay bumuo sila ng isang formation at pinalibutan ang higanteng tinakasan na dragon, na itinuro ni Zhang Ju. Si Zhang Ju ay dalubhasa sa sandata. Partikular din siyang binigyan ng talento sa mga diskarte sa pagbuo. Ang higanteng scaled dragon ay natrap at hindi makatakas. Ang katawan nito ay puno ng mga sugat, at sariwang dugo na damaloy saan man habang kinubkob at inatake ito ng mga kalalakihan. Halos tinakpan ng dugo nito ang lupa ng pula. Malamig na ngumisi si Zhang Ju habang malakas na sinuntok niya ang gitna ng bungo ng higanteng sinukat ang dragon. Bang! Ginamit lamang ni Zhang Ju ang kalahati ng kanyang lakas sa suntok na iyon. Nais niyang makuha ito habang buhay pa ito. Hindi niya nais na pumatay sa higanteng malaking scaled dragon. Dapat malaman ng isa na ang Siam na mainland ay hindi pa nakakakita ng dragon sa loob ng ilang libong taon. Sayang lang ang patayin agad. Umungal, sumabog ang galit ng higanteng dragon nang sumuntok ito. Ang napakalaking mga hugis nitong kampanilya ay puno ng dugo. Inuyad nito ang buntot nito at bumubulusok kay Zhang Ju. Si Zhang Ju ay hindi naglakas loob na kunin ang panganib. Napaatras lang niya ang katawan niya paatras. Ang mga alagad na nasa malapit ay mabilis ding nagtago. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumitaw ang isang puwang sa matatag na pagbuo. Ang higanteng sinukat na dragon ay hindi nag-atubiling agawin ang pagkakataong makatakas mula sa puwang at sumugod ng malalim sa kagubatan sa lambak ng kamatayan. Sa isang iglap lang ng mata, nawala ito sa paningin ng lahat. Bang! Nagdilim ang mukha ni Zhang Ju nang makita iyon. Sinuntok niya ang malaking bato sa tabi niya. He roared, "Habol mo? Lahat kayong, habulin ito." Hindi madaling mabangga ang isang enchanted na hayop na nagbabago sa isang dragon. Hindi mahalaga kung ano, dapat kong makuha ito. Samantala, pinangunahan ni Daryl si Jules sa pamamagitan ng laso na rehiyon ng ambon. Nang makarating sila sa harap ng isang komplikadong mukhang kuweba, huminto si Daryl. Sa sandaling iyon, maaaring makaramdam si Daryl ng isang mapanganib na aura mula sa direksyon sa harap nila. Say ihihinto na sana ni Daryl ang kanyang yapak upang siyasatin. Bigla, isang malakas na alo ng laso na mist ang lumutang patungo sa kanila. Ang nakakalaso na ulap ay nagdala ng nasusunog na apoy dito. Nagulat si Jules nang makita niya iyon, at nagtago siya sa likod ni Daryl nang walang malay. Hindi na nag-isip pa ng malayo si Daryl. Pinapagana niya ang kanyang panloob na lakas at nabuo ang isang proteksyon na kalasag sa likuran niya nang tumawag siya para sa White Lily Cold Flame nang sabay na sumipsip ng apoy. Ano ito ang White Lily Cold Flame? Isang malalim na boses ang biglang narinig sa tabi nila. Sino yun? Sina Daryl at Jules ay nagulat at gumawa ng ilang hakbang pasulong. Nagulat sila nang makita ang nasa harapan ng kanilang mga mata sa susunod na segundo. Nakita nila ang isang higanteng sawa na nagpapahinga sa ilalim ng isang malaking bato sa harap nila. Ang buong katawan nito ay natabunan ng dugo, mahina ang aura nito, ngunit ang mata pa rin ay mukhang mabangis. Nakataas ang ulo nito, at ang buong katawan ay may aura ng mandirigma. Kabanata 2544. Iyon ang higanteng tinimbang na dragon na hinabol ni Zhang Ju. Ito ay isang scaled dragon at maaari itong magsalita. Bumalik si Daryl sa kanyang pagpipigil, natigilan siya. Alam niya na ang isang mabangis na hayop ay may kakayahang magsalita sa sandaling umabot ito sa isang tiyak na antas ng paglilinang. Iyon ay pareho sa kanyang Rocky.
Kapag naabot na niya ang isang tiyak na antas, maaari na siyang makipag-usap kay Daryl. Gayunpaman, pinatay siya ni Laura. Malinaw na ang higanteng tinakasan ng dragon sa harap ng kanilang mga mata ay nakamit ang antas kung saan ito maaaring magsalita. Ngunit ang higanteng nakascale na dragon ay mukhang pamilyar. Huminga ng malalim si Daryl habang isinasaalang-alang niya ang higanteng scale dragon. Tumigil muna siya sandali bago siya nagtanong, nagkita na ba tayo natigilan ang higanteng sinukat na dragon? Napatingin ito kay Daryl. Patuloy na kumurap ang mga mata nito na parang may naalala. Naaalala ko, ikaw ang malas na lalaki na nahulog sa bangin 3 taon na ang nakakaraan. Malas na tao kumunat ang noo ni Daryl nang marinig iyon. Hindi siya masaya nang tinawag siya nito ng ganoon, ngunit hindi niya ito ipinakita. Ang sumunod na segundo, muling inisip ni Daryl at tinanong, nasaan ang Dragon Ball? 3 taon na ang nakalilipas, ang Donahue ay sinalakay ng parehong higanteng sawa. Natamba siya sa bangin at namatay. Sa oras na iyon, aksidente ring nahulog si Daryl. Sinubukan ni Daryl na subaybayan ang higanteng sawa sa susunod na 3 taon, ngunit wala siyang makitang anumang bakas nito. Hindi niya kailanman naisip na ang higanteng sawa ay nag-transform sa isang scale na dragon nang magkita silang muli makalipas ang 3 taon. Nagdulot din ito ng isang kababalaghan at malapit ng magbago sa isang dragon. Dragon Ball tumawa ang higanteng scaled dragon nang marinig iyon. Young man, 3 taon na ang lumipas. Sa palagay mo ibabalik ko pa rin sa iyo ang Dragon Ball habang nagsasalita ito. Ang higanteng nakascale na dragon ay mukhang magkasalungatan habang patuloy ito sa pagsasabing, matapos kong malunok ang Dragon Ball, pinagsama ko ito sa aking panloob na core. Nagawa kong gawing isang scaled dragon sa tulong ng enerhiya mula sa Dragon Ball. Malapit na akong maging isang dragon ngayon. Sa madaling salita, ang Dragon Ball ay ngayon ang aking panloob na core. Mamamatay ako kung bibigyan kita ng aking panloob na core. Ano natigilan si Daryl, ngunit mabilis niyang naintindihan ang sitwasyon. Ang lahat ay dahil sa Dragon Ball. Hindi nakakagulat na ang pag-unlad ng paglaki ng higanteng sawa ay naging napakabilis. Binata. Kung paanong malalim ang iniisip ni Daryl, binago ng higanteng scaled dragon ang tono nito. Ako ay magiging isang dragon. Gayunpaman, isang taong nalihis ay humantong sa ilang 10,000 kalalakihan na umatake sa akin at naging sanhi ng matinding pinsala sa akin. Kung maaari mo akong pagalingin at tulungan akong magbago, ipinapangako kung ikaw ang iyong enchanted hayop. Anong masasabi mo? Hindi nais ng higanteng scaled dragon na kilalanin si Daryl bilang master nito. Ito ay magiging isang dragon at maaaring tumalon sa mga ulap at kalangitan. Wala sa mundo ang makontrol ito noon. Gayunpaman, kung wala itong master, hindi ito magagaling sa isang maikling panahon. Sa oras na iyon, kung maaabutan ito ni Zhangju at ng kanyang mga tauhan, maaaring mawala sa buhay nito ang higanteng sinukat na dragon. Wow! Nanginginig ang buong katawan ni Daryl nang marinig iyon. Isang dragon enchanted hayop, hindi ba ako magiging talunan sa hinaharap? Iyon ang pangarap ng bawat magsasaka at pinakalalim na pagnanasa. Gayunpaman, ang higanteng tinakasan ng dragon ay nagtamo ng labis na pinsala, Kabanata 2545. Ang rate ng tagumpay para sa paggaling ay talagang manipis. Kahit na may kaunting kaalaman si Daryl tungkol sa gamot at nilinang ang Infinite Elixir Manual, ang higanteng scale dragon ay masyadong natatangi at malapit ng magbago sa isang dragon. Sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, kahit na nandoon ang banal na magsasaka, maaaring hindi niya ito magawa, pabayaan si Daryl. Walang sino man ang nakaharap sa ganoong sitwasyon sa nakaraang ilang libong taon. I-save mo ito, mangyaring, mister. Masyadong nakakaawa. Sa sandaling iyon, nakiusap sa kanya si Jewel. Walang ibang tao sa paligid, kaya binati ni Jewel si Daryl tulad ng dati. Mapait na ngumiti si Daryl. Wala akong ideya kung paano i-save ang isang nakascale na dragon na malapit ng mabago sa isang dragon. Hindi. Habang nagsasalita siya, narinig nila ang mga yapak bago palibutan ng libu-libong magsasaka. Isang kapwa may kakilakilabot na mukha ang humantong sa kanila, ito ay si Zhangju. Pinangunahan ni Zhangju ang kanyang mga tagasunod sa isang ruta na kalaunan ay dinala sila sa kinalalagyan na itinalagang kinalalagyan ng dragon. Daryl nang makita niya si Daryl, naging malamig ang mga mata ni Zhangju. Napakaliit na mundo.
Nilayon ni Zhang Ju na gamitin ang pamilyang Carter upang akitin si Daryl na lumitaw. Hindi niya inaasahan na tatakbo doon si Daryl. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Daryl, siya ay hindi kapani-paniwalang galit at gulat. Hayaan mo akong hawakan si Daryl. Ang natitira sa iyo, makuha ang buhay na higanti ng Scaled Dragon. Malamig na nagsalita si Zhang Ju. Pagkatapos, sumabog siya ng kanyang panloob na lakas at nag-charge kay Daryl. Inisip ni Zhang Ju na pantay na mahalaga ang pumatay kay Daryl at makuha ang enchanted na hayop. Parehong hindi naantala, singilin ng 10,000 mga tagasunod ay sumugod patungo sa higanteng Scaled Dragon. Si Daryl ay kumunot ng kanyang mga mata ng matalino nang makita iyon. Gayunpaman, nanatiling kalmado siya at sinigawan si Jewel. Jewel, tulungan ang higanteng Scaled Dragon upang harangan ang pangkat ng mga kalalakihan. Hayaan mo muna akong hawakan si Zhang Ju. Darating ako at tutulong sa iyo pagkatapos nito. Pagkatapos, pinapagana ni Daryl ang kanyang panloob na lakas at nagpatuloy upang makilala ang Zhang Ju. Hindi nag-alala si Daryl na nasa peligro si Jewel. Kahit na ang higanteng sinukat na dragon ay nasugatan, ang lakas nito ay sumisindak pa rin. Si Jewel ay hindi mapanganib kung manatili siya rito. Tumanggo si Jewel at nagbabantay sa tabi ng higanteng Scaled Dragon. Ang higanteng sinukat na dragon ay hindi kapani-paniwalang galit nang makita niya ang mga kalalakihang sinisingil dito. Kayong mga masalimuot na tao, lahat kayong karapat-dapat mamatay. Plano nitong kilalanin si Daryl bilang kanyang Panginoon upang mapanatili ang kanyang buhay. Hindi kailanman naisip na mahahanap ito ng Zhang Ju sa lalong madaling panahon. Hindi na nito napigilan ang sarili nang maramdaman ang presyon mula kay Zhang Ju. Kabanata 2546. Umungal. Isang malakas na dagandong ang narinig. Ang hangin sa paligid ng higanteng sinukat na dragon ay agad na nagyelo. Isang malakas na aura ang sumabog na baliw mula sa higanteng katawan nito. Hayaan mo akong iligtas, kasigaw ni Jewel habang hawak-hawak ang isang longsword. Hindi na niya napigilan ang balak niyang lumaban. Tumayo siya sa tabi ng higanteng Scaled Dragon at tinulungan ito upang ipagtanggol laban sa mga kaaway. Sa kabilang banda, sina Daryl at Zhang Ju ay nagpunta sa isang matinding labanan. Si Daryl ay may kumpletong kumpiyansa sa una, ngunit ang kanyang puso ay naging hindi kapani-paniwalang pagkabigla, nang maramdaman niya ang lakas ni Zhang Ju na mas malakas kaysa sa 3 taon na ang nakakaraan. Hindi pa rin alam ni Daryl na mula nang bumuo si Zhang Ju ng Yellow Sky Trading, sumipsip siya ng maraming magagandang panloob na mga core at kumonsumo ng mga Pildores na espiritu ng sabay-sabay. Dapat malaman ng isa na ang pamamaraan ng produksyon ng elixir ng Zhang Ju ay napakalakas din. Wala siyang problema sa paggawa ng magagandang espiritu na table task hanggat mayroon siyang mga sangkap. Sa isang iglap lang ng mata, lumipas ang kalahating oras. Hindi pa rin na-control ni Daryl ang Zhang Ju. Sa parehong oras, ang higanteng itinaas na dragon at Jewel ay nasa isang mapanganib na sitwasyon din. Kung hindi dahil sa matinding pinsala na idinulot ni Zhang Ju sa higanteng tinakong dragon, hindi ito makababahala sa mga lalaking iyon. Gayunpaman, dahil sa pinsala nito at mga pag-atake mula sa napakaraming mga tao, ang higanteng sinukat na dragon ay bahagya ng makatiis nito. Whoosh, whoosh, whoosh. Matapos ang isang matinding labanan ng higit sa kalahating oras, mabilis na naubos ang enerhiya ng higanteng itinaas ng dragon. Ang ilang mga piling alagad ay natagpuan ang tamang pagkakataon at tinusok ang katawan nito. Nalaglag ang sariwang dugo habang ang higanteng sinukat na dragon ay umungal sa sakit. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa sumuko sa iyo. Umungal ang higanteng sinukat na dragon. Mukhang determinado ang mga mata nito. Sumunod, binuka nito ang kanyang bibig at nagsuka ng isang makintab na perlas ng kayamanan. Iyon ang bola ng dragon na nilamon ng higanteng sinukat na dragon 3 taon na ang nakalilipas. Young lady, salamat sa pagtulong mo sa akin. Inihahandog ko sa iyo ang Dragon Ball na ito, sa kalungkutan na sinabi ng higanteng Scaled Dragon. Inikot nito ang buntot sa katawan ni Jewel at pinilit buksan ang bibig upang lunukan niya ang Dragon Ball. Bago pa mag-react si Jewel, ang Dragon Ball ay bumaba na sa kanyang lalamunan. Lahat ng mula sa Endless Sky Organization ay galit at nagulat, nagbago ang kanilang mukha nang makita iyon. Ang ilang mga Masters ay lalong nagalit, sila ang pinakamalapit sa higanteng Scaled Dragon.
Pinatay nito ang marami sa kanilang mga alagad, at huhuhuli nila ito. Hindi nila inaasahan na ibibigay nito ang panloob na core kay Jewel. Ang higanteng sinukat na dragon ay tumingin sa langit at tumawa ng malakas nang makita ang kanilang mga ekspresyon. Nakaramdam siya ng hindi kapanipaniwala na guminhawa. Ikaw ay kasuklam-suklam na tao. Gusto mo akong pilitin na sumuko, maling plano ang ginawa mo. Matapos itong magsalita, ginamit ng higanteng scaled dragon ang huling lakas nito at muling nag-charge sa karamihan ng tao. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos itong dumulas pa sulong, ang napakalaking katawan nito ay bumagsak sa lupa. Nawalan ito ng hininga at namatay. Ang higanteng sinukat na dragon ay nawala ang buhay nito nang walang panloob na core. Walang paraan para mabuhay ito, maingat na nagmura si Zhang Ju nang makita niya iyon. Nakakakilabot ang mukha niya. Nais niyang palakihin ang enchanted na hayop na malapit nang magbago sa isang dragon. Hindi niya inaasahan na ang higanteng scaled dragon ay mas gugustuhin na mamatay kaysa sumuko. Bukod dito, naibigay nito ang panloob na core kay Jewel. Sumimangot din si Daryl. Nagkaroon siya ng isang masamang pakiramdam, ang isa ay maaaring manatiling inosente hanggang sa ang isang nagtataglay ng isang kayamanan. Ang kapangyarihan ni Jewel ay hindi malakas at hindi isang banta sa mga taong iyon. Sa makatuwid, wala kahit isa ay gumawa ng pansin. Sa kanya gayunpaman, mayroon siyang Dragon Ball, kaya't siya ay mapanganib. Nang mapagtanto ni Daryl na mayroong gulo, lahat ng mga tao sa paligid niya ay nakakuha muli ng kanilang katahimikan at agad na pinalibutan si Jewel. Ouch! Gayunpaman, bago dumating ang mga taong iyon sa harap niya, nagsimulang manginig ang katawan ni Jewel. Ang kanyang magandang mukha ay namula ng buo. Para siyang nasasaktan. Susunod, ang kanyang balat ay nagbago ng mga kulay, bigla siyang namula, at pagkatapos ay siya ay asol. Nagsimula na rin siyang kumilos ng kakatwa. Halata naman, ang lakas ng Dragon Ball ay nagsimulang kumalat sa katawan ni Jewel. Naramdaman ni Jewel na parang pumasok siya sa impyerno. Ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang sakit. Kasabay nito, ang malakas at mabangis na enerhiya ay sumugod sa kanyang mga ugat na mapanganib. Sumimangot si Daryl, alam niyang hindi maganda iyon. Nais niyang sumugod sa kanya, ngunit hinarangan siya ni Zhang Ju. Wow! Natulala ang lahat mula sa Endless Sky Organization nang makita iyon. Talagang nasasabik din sila. Iyon ang lakas ay masyadong malakas. Kabanata 2547. Napakalakas ng lakas. Mukhang ang panloob na core ng higanteng scaled dragon ay umaandar sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay masyadong mahina. Walang paraan para makuha niya ito ng buo. Ito ang perpektong pagkakataon. Lahat, umatake at ibaba siya. Mahigpit na kinagat ng labi ni Jewel. Nagpanik siya nang makita niya ang maraming tao na nag-charge sa kanya upang arestuhin siya. Sa oras na iyon, kailangang makuha ni Jewel ang Dragon Ball. Gayunpaman, naglalaman ang Dragon Ball ng malakas na kapangyarihan ng enchanted na hayop. Hindi niya ito matanggap sa ganoong maikling panahon sanhi ng kanyang mahinang lakas. Hindi na ito napigilan ni Jewel. Patuloy na nanginginig ang kanyang katawan. Bahagya niyang binuka ang pulang labi at mahinang sumigaw kay Daryl. Mister, naghihirap ako, buntong hininga. Labis na nag-alala si Daryl nang makita niya iyon. Sinigawan niya si Jewel, huwag kang mag-alala, Jewel. Nandito ako, magiging maayos ka. Pumunta sa impyerno, Daryl. Nang ilihis ni Jewel ang pansin ni Daryl, malupit na ngumisi si Zhang Ju at hindi nag-atubiling gamitin ang kanyang panloob na enerhiya upang suntukin si Daryl. Si Zhang Ju ay gumamit ng 70% ng kanyang panloob na enerhiya sa kanyang suntok. Mabilis na umikot ang hangin kung saan dumaan ang suntok. Mister, mag-ingat ka. Nagbago ang napakarilag na mukha ni Jewel nang makita iyon. Galit na sigaw niya. Nais ni Jewel na sumugod din, ngunit ang kanyang sitwasyon ay mas malubha kaysa kay Daryl. Ito ay simpleng huli na. Juush! Ang suntok ay sinamahan ng isang malakas na bagyo ng enerhiya at lumitaw sa harap ng mga mata ni Daryl sa isang iglap. Sa sandaling iyon, nag-aalala pa rin si Daryl tungkol kay Jewel. Hindi talaga siya makapag-react, at walang oras upang maiwasan din ito. Bang! Sa isang iglap lang ng mata, ang suntok ni Zhang Ju ay lumapag sa likuran ni Daryl. Nanginginig ang katawan ni Daryl, at nagsuka siya ng bibig na puno ng dugo. Tumalbog ang kanyang katawan at lumipad ng malayo.
Samuka ng mas maraming dugo si Daryl habang nasa kalagitnaan ng hangin. Pakiramdam niya ay durog na ang mga panloob na organo. Ang epekto ay nagtapon sa kanya ng higit sa 100 metro paatros, at napunta siya sa lupa ng mabigat. Sinira pa niya ang ilang mga higanting batuaw. Asya ng mukha ni Daryl. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa Zhangju, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang galit at pagkabigo. Si Daryl ay hindi natatakot kay Zhangju sa lahat kung sila ay makipaglaban. Gayunpaman, napalingon siya sa sitwasyon ni Jul, at dahil dito, pinapayagan si Zhangju na tambangan siya. Wow! Ang mga kalalakihan mula sa Endless Sky Organization ay nagsaya nang makita nila iyon. Yan ang aming Panginoon. Natalo niya ang kasumpa-sumpa na Daryl mula sa Nine Mainland. Napakalakas niya. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhangju nang marinig ang saya ng lahat. Pagkatapos ay winagaway niya ang kanyang kamay. Dalhin ang pareho sa kanila, at ibalik ang mga ito sa pangunahing dambana. Tiningnan ni Zhangju ang galit na mukha ni Daryl. Siya ay hindi kapani-paniwala na sasabik sa kanyang puso. Kaya paano kung ikaw ang bayani ng Nine Mainland na tapos ka pa rin sa aking mga kamay sa huli, hindi ba? Oo, guru. Matapos niyang magsalita, lahat ay tumugon, at pagkatapos ay agad na nagtali sina Daryl at Jul. Isinumpa ni Daryl sa loob, ang mga mata niya ay nakakulong kay Jul. Nag-alala talaga siya, napansin niyang namula ang mukha ni Jul, at tila nasunog ang buong katawan. Naawa siya sa kanya dahil mukhang nakakaawa talaga siya. Sina Daryl at Jul ay dinala sa pangunahing dambana ng Endless Sky Organization, Lunar Hill, makalipas ang ilang oras. Sa pangunahing bulwagan, pinatali ni Zhangju ang kanyang mga tao kay Daryl sa isang haligi, at pagkatapos ay sinimulan niyang suriin ang kalagayan ni Jul. Si Jul ay nasa gilid na ng pagkamatay ng oras. Siya ay labis na mahina bilang isang resulta ng kanyang kawalan ng kakayahang maglaman ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Bilasan mo magmadali, dalhin ang kahon ng kayamanan dito, sinabi ni Zhangju sa kanyang mga alagad. Kailangan niyang kunin ang Dragon Ball mula sa katawan ni Jul bago niya buksan ang chest. Magagawa niyang makuha ang kanyang mga kamay sa kayamanan na naiwan ni Emperor Zuan Yuan noon. Matapos siyang magsalita, ang ilang mga alagad ay sumugod. Bumalik sila hindi nagtagal, dinala nila ang bato na dibdib. Kabanata 2548. Ano galit na galit si Daryl nang makita iyon? Kailan nakuha ni Zhangju ang bato na dibdib? 3 taon na ang nakalilipas, ang bato na dibdib ay nasa siyam na kampo ng mainland sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, tama ba? Hindi alam ni Daryl na ang bato na dibdib ay itinago sa ilalim ng gwardya ng pamilya Carter matapos ang digmaan, ngunit niloko sila ni Zhangju ilang araw na ang nakalilipas. Talagang nasasabik si Zhangju nang maisulong ang bato na dibdib. Sinimulan niyang buhayin ang kanyang panloob na enerhiya, sinubukan niyang kunin ang Dragon Ball mula sa katawan ni Jul. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, laking gulat ni Zhangju nang makita na, sa kabila ng kahinaan ni Jul, ang kanyang tiyan ay sumipsep ng malaking bahagi ng enerhiya mula sa Dragon Ball. Ilalagay niya siya sa oven ng elixir kung nais niyang makuha ang Dragon Ball. Sayang ang oras ko, si Zhangju ay nagalit sa oras na iyon. Malamig niyang sinabi ito, saka tinaas ang kamao at tinamaan ang tiyan ni Jul. Tiyuk talagang mahina si Jul, hindi niya kinaya ang suntok na iyon. Sinuka niya kaagad ang dugo. Tila itim ang kulay ng kanyang dugo. Malinaw na ang suntok ay nagdadala ng ilang lason dito. Makalipas ang 2 segundo, ang balat ni Jul sa buong katawan ay naging itim. Jul. Ungol ni Daryl. Ang kanyang puso ay nadurog. Si Jul ay isang banayad at mabait na tao, ngunit kailangan niyang dumaan sa matinding pagdurusa. Tumawa si Zhangju na tuwa siya nang makita niya si Daryl na nasa matinding kalungkutan. Masakit ang puso mo, Daryl, naiisip mo na ba ang kaganapan ngayon kapag pinilit mo akong ubusin ang Heaven Cult Elixir? Ang suntok ko ay tinatawag na 9 Silence Poison Punch. Ang taong sinaktan ko ay mamamatay ng isang kakilakilabot na kamatayan mula sa lason. Pagkatapos, malamig na iniutos ni Zhangju, itali mo siya gamit ang bato na dibdib at ihagis siya sa ilog sa likuran ng mga burol. Siyempre, ayaw itapon ni Zhangju ang bato na dibdib at si Jul. Mayroong isang ilog sa hilaga ng Lunar Hill na hindi nakaharap sa araw. Nagyayelong ang tubig sa ilog.
Si Jewel ay malapit nang mamatay mula sa nakakalaso na suntok, nais niyang ibabad siya sa nagyayalong malamig na ilog na tubig upang mapadali ang produksyon ng elixir sa paglaon. Tulad ng para sa suntok na iyon, simpleng gawin itong pakiramdam ni Daryl na nasalanta. Si Jewel, nawala ng malay. Dinala sa labas gamit ang bato na dibdib matapos niyang magsalita. Jewel, umungol si Daryl nang mawalan ng boses. Biglang natakpan ng luha ang kanyang paningin. Ang kanyang puso ay sumakit, siya ay nasa matinding kalungkutan, at ang kanyang galit ay nag-apoy. Sa oras na iyon, si Daryl ay lubos na nawasak. Si Daryl ay nakabunggo sa Jewel sa Great East 10 taon na ang nakalilipas. Sa ngayon, nakikipagsapalaran siya kahit saan, bata pa lamang siya. Siya ay matyaga at mahabagin, at lahat ay sambahin sa kanya. Trituhin siya ni Daryl kagaya ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Nilayon niyang bigyan si Jewel ng magandang buhay sa pagbuti ng sitwasyon ng pamayanan. Hindi niya inaasahan na papatayin ni Zhang Ju si Jewel bago dumating ang araw. Galit na galit siya, namula ang mukha ni Daryl habang nakatingin kay Zhang Ju. Tuwang-tuwa si Zhang Ju nang makita ang hapdi ni Daryl. Malamig siyang ngumiti. Ang puso mo ay nababagabag, tama, Daryl gayon din, nakuha ko ang buong pamilya Carter noong isang araw. Lahat sila ay nakakulong ngayon sa likuran ng burol. Tumawa si Zhang Ju. Galit ka pa ba ngayon? Huwag mo akong sisihin, ikaw ang hadlang sa aking pangarap na sakupin ang Siyam na mainland. Huwag mag-alala, pagkatapos kong patayin ka, ipapadala ko ang buong pamilya Carter at ang iyong mga kaibigan upang makilala ka sa impyerno. Papatayin kita. Baliw na ungol ni Daryl. Sumabog ang nabaliw na enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang mga tanikala na bakal sa paligid ng kanyang katawan ay pira-piraso. Pinakawalan ni Daryl ang kanyang mga akupong puwersahang nasa ilalim ng kanyang matinding galit. Gusto kong mamatay ka. Galit na ungungal ni Daryl habang nakataas ang dalawang kamay. Agad na umikot ang hangin. Susunod, sinuntok niya si Zhang Ju. Kabanata 2549. Libu-libong mga kalidad. Libu-libong mga kalidad, iyon ang lihim na pamamaraan na nalinang ni Daryl sa ilalim ng bunganga ng bulkan. Hindi niya nagamit ang diskarteng iyon sa ilalim ng normal na kalagayan. Sesubog lamang ito kapag nasa ilalim siya ng matinding kalungkutan at kalungkutan. Wow! Huminga ng malamig ang mga disipulo ng Endless Sky Organization nang makita nila iyon. Si Zhang Ju ay malamig na ngumiti sa halip. Hindi masama. Maaari mo pa ring palabesan ang iyong acupoint ng buong lakas sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Hindi nakakagulat na sikat ka sa Nine Mainland. Malamig na sinabi ni Zhang Ju. Malamig na nagningning ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi madali para sa iyo na patayin ako. Si Zhang Ju ay itinaas ang kanyang palad ng mabagsik habang nagsasalita siya, at isang gintong sinag ang lumitaw, na sumisira sa langit at lupa habang nag-charge siya pasulong. Gumamit si Zhang Ju ng isang higanteng gintong palakol sa kanyang mga kamay. Ang sinag mula sa palakol ay kasing lakas ng sinag ng araw, iyon ang Skybreaking Axe. Ano, sumubsob ang puso ni Daryl nang makita ang Skybreaking Axe. Namangha siya, mayroon siyang Skybreaking Axe. Hindi nakakagulat na kumilos siya nang walang takot. Iyon ay Zhang Ju ay masyadong kasuklam-suklam, mayroon siyang Skybreaking Axe sa lahat ng ito, at hindi niya ito ipinakita. Ginamit lang niya ito sa pinaka-hindi kritikal na oras. Nakakahiya namang tao. Tumingin si Zhang Ju sa langit at tumawa nang makita ang reaksyon ni Daryl. Nagulat sa gayon, nakuha ko na ang Skybreaking Axe 1 taon na ang nakakaraan, ngunit itinago ko ito. Daryl, itinago ko ang Skybreaking Axe dahil gusto kong maghintay para sa araw na magagamit ko ito upang kunin ang iyong buhay. Isang pamilya ng magsasaka mula sa South Cloud World ang nag-imbestiga sa Wild Deserted Secret Region 1 taon na ang nakalilipas. Natagpuan nila ang Skybreaking Axe ng nagkataon. Nalaman ito ni Zhang Ju at nagpadala ng sinuman upang sirain ang buong pamilya upang makuha ang Skybreaking Axe. Sa nakaraang taon, itinago ni Zhang Ju ang Skybreaking Axe upang magamit niya ito laban kay Daryl sa paglaon. Nais niyang tawagan ang palakol sa lambak ng kamatayan. Gayunpa man, nagawa niyang makuha si Daryl dahil ang lalaki ay naabala ng Jewel, kaya't hindi niya kailangang gumamit ng palakol. Sa puntong iyon, habang naranasan niya ang galit ni Daryl, hindi nag-atubiling si Zhang Ju at agad na tinawag ito.
Bang-bang-bang ang suntok ni Daryl ay sumalpok sa gintong sinag na inilabas ni Zhang Ju. Isang malakas na panginginig ng aura ang sumabog. Ang buong pangunahing bulwagan ay dinurog sa isang iglap, at pinuno ng mga abo at alikabok ang buong lugar. Si Zhang Ju ay kumuha ng 10 hakbang na paatras sa mga abo at alikabok. Ang kanyang mukha ay mukhang mapotla, at siya ay may sariwang dugo smear sa mga sulok ng kanyang bibig. Ang Thousand Calamities ni Daryl ay may isang nakasisindak na kapangyarihan. Kahit na nablock ni Zhang Ju ang karamihan ng enerhiya sa Skybreaking Axe, nasugatan pa rin siya. Si Daryl ay lumitaw na mapotla sa labas ng main hall ng sabay. Ang buong katawan niya ay puno ng dugo habang mabilis siyang bumababa ng burol. Nais ni Daryl na wakasan ang kanyang buhay kasama si Zhang Ju. Gayunpaman, pinananatili niya sa likod ng kanyang isipan ang isang masidhing pag-asa sa pag-iisip kapag naisip niya si Jul. Paano kung hindi namatay si Jul, ngunit namatay ako, kasama si Zhang Ju, hindi ba mawawala sa akin iyan? Tulad ng plano ni Daryl, ang unang bagay na dapat gawin ay ang pagtakas mula sa lugar na iyon. Pagkatapos ay malaman ang isang paraan upang pumunta sa ilog sa likod ng burol upang hanapin si Jul. Wow, natigilan ang lahat sa paligid nila nang makita iyon. Matapos ang ilang segundo, ilang dosenang disipulo ang mabilis na nagtipon-tipon at tinulungan si Zhang Ju. Master, tumakas si Daryl. Ang mukha ni Zhang Ju ay mukhang kakilakilabot, ngunit may isang masamang ngisi pa rin ang lumitaw sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, hindi siya masyadong tumakbo. Siya ay isang tao na pinahahalagahan ng mga relasyon. Tiyak na babalik siya upang iligtas ang babaeng iyon. Malamig na iniutos ni Zhang Ju, palakasin kaagad ang seguridad. Anumang isyo ay dapat iulat sa akin sa lalong madaling panahon. Tumalikod si Zhang Ju at pumasok sa lihim na silid sa likuran upang magsaka pagkatapos niyang sabihin iyon. Nagdusa siya ng matinding pinsala bunga ng pagsuntok ni Daryl. Kailangan niyang bumalik sa kanyang mga paa ng mabilis hanggat maaari. Oo, guru, ang mga kalalakihan sa pangunahing bulwagan ay nagkasundo na sumagot. Samantala, si Jul ay nakatali sa bato na dibdib. Nagbabad na siya sa nagyayelong malamig na ilog, ang lamig ay dumiretso sa kanyang mga buto. Kabanata 2550. Lumipas ang oras, bawat segundo at bawat minuto. Naramdaman ni Jul na parang dumadaan siya sa hindi mabilang na bangungot. Sa huli, nang magising siya, naramdaman niya ang balat ng kanyang buong katawan at mukha na nasa nasusunog na sakit. Namatay ba ako? Binuksan ni Jul ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang buong katawan na basang-basa sa nagyayelong malamig na tubig sa ilog. Natigilan at nalungkot si Jul. Sumunod, laking gulat niya nang makita ang kanyang refleksyon sa tubig. Nakita niya ang kanyang magandang mukha na naging itim na parang itim na tinta. Mukha siyang sobrang pangit. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Jul ay lubos na walang pag-asa. Dahil hindi ako mabubuhay ng mas matagal, sa halip na manatiling buhay para magamit ako ni Zhang Ju para sa paggawa ng elixir, bakit hindi ako mamatay ngayon? Nang maisip niya iyon, papatok na sana ni Jul ang kanyang ulo sa bato na dibdib upang magpakamatay. Bang! Gayunpaman, bago pa kumatok ni Jul ang kanyang ulo sa dibdib, naramdaman niyang natakpan siya ng hindi mailalarawan na lakas. Sumunod, isang nakamamanghang anino ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang isang tao na nakasuot ng isang murang lila na mahabang damit ay lumitaw. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay pambihirang maganda, at ang kanyang katawang katawan ay nakakaakit. Mukha siyang lumabas sa isang pagpipinta. Mayroon siyang hindi may kakaila na aura sa buong katawan niya. Iyon ay isang tao na hindi pa niya nakikilala sandali, siya si Dao Chen. Dao Chen, kinagat ni Jul ang kanyang mga labi, laking gulat niya nang makita niya si Dao Chen. Miss Dao Chen, bakit mo ako niligtas? Si Dao Chen ay nanatili sa pamilyang Carter sa isang panahon. Siyempre, kilala niya si Jul. Miss Jul ka ba? Nagulat si Dao Chen. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Jul ay halos buong wasak. Gayunpaman, nakilala pa rin siya ni Dao Chen nang marinig ang boses nito. Tanong ni Dao Chen nang makita si Jul na tumatango ang ulo. Jul, anong nangyari? 10 taon na ang nakalilipas, ang sinaunang libingan ni Lubu ay nagulat sa buong Siam na mainland. Nang maglaon, hindi mabilang na mga sekta ang sumugod sa sinaunang libingan habang sinusubukan nilang makuha ang kayamanan ni Lubu. Si Dao Chen ay nabuhay na muli dahil sa ilang mga pangyayari.
Pagkatapos, nanatili siya sa pamilyang Carter. Nang maglaon, dahil sa mga pagbabago sa mga pangyayari sa Nine Mainland, nagsimula ang mga gyera. Iniwan ni Douchen ang pamilyang Carter at nagpunta sa Anman upang maghanap ng isang lugar upang tumira. Sa lahat ng mga taon, siya ay gumagala kahit saan. Sa araw na iyon, nilalakad na niya ang Lunar Hill. Napansin niyang may natapon sa ilog, at may mga gwardya sa paligid. Nausisa siya, sa makatuwid, nagpunta siya upang tingnan. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Jewel. Pula ang mga mata ni Jewel. Humikbi siya. Hindi ako mabuhay ng mahaba, at naging pangit ako habang nagsasalita siya. Patuloy na damaloy ang luha sa kanyang mga pisngi, pinasasakta nito ang isang tao. Nang marinig niya iyon, sinusunod ni Douchen si Jewel. Napalunok mo ba ang isang malaking panloob na core at nalasan din ng suntok ng isang tao? Si Douchen ay babae ni Lubu. Siya ay may kaalaman, madali niyang nakilala ang kalagayan ni Jewel. Tumango si Jewel, siya ay nasa matinding kalungkutan habang ibinabahagi niya ang nangyari. Nang maabot niya ang pagtatapos ng kwento, ang mga mata ni Jewel ay napuno ng ayaw at alitan. Ayokong mamatay ng ganito. Ayokong iwan si Mister. Gayunpaman, kahit na manatili akong buhay, hindi ako naglalakas loob na makita si Mister na may ganitong mukha. Buntong hininga. Bumantong hininga si Douchen nang marinig iyon. Ang maliit na batang babae na ito ay talagang tapat kay Daryl. Napakahina niya at mabait, pinaparamdam niya ang isang naaawa sa kanya. Habang nagmumakmak siya sa kanyang puso, seryosong tumingin si Douchen kay Jewel. Ayaw mong iwan si Daryl, tumango si Jewel, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagpapasya. Kung kaya ko, babantayan ko siya sa buong buhay niya. Kahit na kailangan kong isakripisyo ang aking buhay para sa kanya. Talagang naantig si Douchen. Iyon ang totoong pag-ibig sa isang malalim na relasyon, sinabi ni Douchen, tiyak na mamamatay ka batay sa iyong kalagayan ngayon. Gayunpaman, mayroon akong paraan upang payagan kang makasama si Daryl sa kanyang buong buhay, ngunit nangangailangan iyon ng isang malaking sakripisyo mula sa iyo. Itinaas ni Douchen ang kanyang mga kamay at itinuro ang bato sa dibdib. Sa loob ng bato na dibdib na iyon ay may itlog ng dragon na naiwan ni Emperor Zuan Yuan. Iyon ang dating enchanted na dragon na binata. Ang iyong katawan ay nalasan, at hindi ka mabubuhay ng mas matagal. Gayunpaman, mayroon akong isang paraan upang pagsamahin ang iyong kaluluwa at ang Dragon Ball sa itlog ng dragon. Kakailanganin mong talikuran ang iyong katawan bilang isang sakripisyo. Sa madaling salita, papalitan mo ang espiritu at kaluluwa ng dragon sa itlog at gagawing dragon. Sa araw na pamisa ka mula sa itlog, mapipili mong maging kaakit-akit na hayop ni Daryl. With that, lagi kang makakasama. Gayunpaman, dapat mong isaalang-alang itong mabuti. Kung gagawin mo iyon, hindi ka makikipag-usap kay Daryl bago mo makamit ang rurok ng iyong lakas. Sa madaling salita, hindi makikilala ni Daryl kung sino ka. Si Douchen ay tumingin kay Jewel na may awa nang sinabi ang huling panggangas. Sa Kabanata 2551. Sa katunayan, si Lubo ay malupit na kumilos sa mga taong iyon, at nakakuha siya ng isang sinaunang libro na binanggit ang insidente tungkol sa itlog ng dragon na naiwan ng Yellow Emperor. Alam ito ni Douchen dahil nandoon siya. Hindi niya binubuo ang mga bagay tungkol sa pagpasok ng kaluluwa ni Jewel sa Dragon Ball sapagkat tinulungan niya ang isang tao na gawin iyon dati. Ako kinagat ng labi ni Jewel at pinag-isipan. Matapos ang ilang segundo, nagpasya siya at tumango. Sige, gagawin ko ito. Panigurado siya nang sinabi niya ang mga salitang iyon. Kahit na hindi siya makakausap ng matagal kay Daryl matapos siyang maging isang dragon, siya ay sapat na nasiyahan na manatili sa kanyang tabi sa lahat ng oras. Tumango si Douchen sa pagsang-ayon ni Jewel. Itinaas niya ang kanyang misla na kamay at winagaway upang mailagay ang Jewel habang iniiwasan ang mga disipulo ng Endless Sky Organization. Pagkatapos, mabilis silang lumipad bago nawala sa kalangitan sa gabi. Samantala, sa pangunahing dambana ng Endless Sky Organization, sina Dax, Yvette, at ang iba pa ay nakaupo na wala sa loob at nasaroon ng loob sa selda ng bilangguan sa likuran ng burol. Wham! Itinulak bigla ang pinto. Ang mga disipulo na malapit sa pasukan ay gumuho sa sahig bago sila tumugon. Isang figure ang lumakad papasok sa sel ng mabilis. Nagpalabas siya ng isang matikas na aura sa kabila ng kanyang mabigat na pamamaraan. Si Chester iyon.
Kapatid Chester Master Wilson. Yvette at ang karamihan ng tao ay nabalisa at nagulat nang makita siya. Lumapit sa kanila si Chester at sinenyasan silang manahimik. Shush, huwag alerto yung mga gwardya sa labas. Palabasin ko kayo sa lalong madaling panahon. Si Chester ay bumalik sa pamilya Carter isang araw na ang nakakaraan at si Ariel lamang ang natagpuan doon. Nalaman niya na nakuha ni Zhang Ju ang lahat. Labis siyang nagalit, naghanap siya ng mga pahiwatig sa mga track at sinundan ang mga ito doon. Pinigilan ng grupo ang kanilang emosyon at hindi gumawa ng tunog nang marinig siya. Mabilis na binuksan ni Chester ang selda ng bilangguan at inayos ang mga ito bago silang lahat ay tahimik na umalis sa selda. Labis silang kinakabahan habang pababa sila ng burol, ngunit nagawa nilang iwasan ang paningin ng mga gwardya. Narating nila ang tinidor ng burol sa loob lamang ng ilang minuto. Halos wala na sila sa panganib. Whoosh! Bigla, may nagliliyab na apoy na lumitaw sa harap mismo nila sa split segundo na iyon. Crap! Tumingin si Chester, naging blanka ang isip niya. Sina Yvette, Dax, at iba pa ay nagulat din. Hindi mabilang na mga sulong ng apoy ang itinayo sa tinidor sa harap nila. Mayroong halos 1,000 kalalakihan mula sa Endless Sky Organization. Ang namumuno ay may isang mapanglo na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay ngumiti ng malas. Si Zhang Ju iyon. Master Wilson, ikaw yun. Ngumiti siya ng may kaunting panlilibak at malas. Nagtataka ako kung sino ang maaaring maging matapang na lumabas sa dambana upang iligtas sila. Ngunit hindi mo ba naisip ito? Kumislap ang mga mata ni Chester. Hindi siya nag-reply. Si Zhang Ju ay ngumiti ng magaan at nagpatuloy na sabihin, nag-ambush ako kanina dahil alam kong may pupunta sa dambana para sa isang pagtatangka sa pagsadyep ngayong gabi. Hindi ko inaasahan na mahulog ka sa bitag kaagad, bagaman. Sa katunayan, nagtakda siya ng isang pananambang, ngunit upang makuha si Daryl. Hindi niya inaasahan na lalabas si Chester sa altar ng gabing iyon. Gayunpaman, nasasabik siya, ito ay hindi isang pagkabigo. Alam niya na si Chester ay ang sinumpaang kapatid ni Daryl, at si Daryl ay gumuho kung gagawin niyang hostage si Chester. Kabanata 2552. Phew! Si Zhang Ju ay bantog sa loob ng libu-libong taon bilang isang strategist na nagplano ng maaga. Hindi nakakagulat na kinilala siya ni Yang Jian at naging tagapayo ng militar ng kontinente ng Mona sa nakaraan. Ang kanyang talino at komprehensibong pag-iisip ay kamangha-mangha. Napatingin si Chester kay Zhang Ju at, hindi nagsalita ng sinabi, kamahalan, hanga ako sa kung gaano kakatalino. Napanatili niya ang kanyang pagpipigil, ngunit hindi siya nabago. Kinapa niya ang utak niya upang isipin kung ano ang dapat nilang gawin. Nauna niyang naisip na maaari niyang iligtas si Dax at ang iba pa ng hindi pinagpapawisan, hindi niya inaasahan na siya ay tambangan man lang. Hindi nakipaglaban si Dax at ang iba pa dahil mahina pa sila kaya siya lang ang nakakalaban. Zhang Ju sniggered, hindi na siya umimik pa. Whoosh! Ang mga elite ng Endless Sky Organization ay sumugod sa kanila upang palibutan ang Chester at ang iba pa sa pagitan nila tulad ng mga Iron Bastion. Ang mga mata ni Dax ay namula ng mapula habang sumisigaw, kapatid Chester, dapat kaming mag-away. Naisip niya na dapat silang lumabas at makipaglaban hanggat maaari dahil baka hindi sila makatakas sa araw na iyon. Sisingilan na sana siya nang pigilan siya ni Chester. Dax, hawakan mo, sabi ni Chester na may solemn na ekspresyon habang umiling siya sa kilos ni Dax. Nag-alala siya, pinananatili pa rin ni Dax ang kanyang init ng ulo kahit na sa loob ng maraming taon. Malinaw na mamamatay sila kung lumaban batay sa kanilang sitwasyon. Humakbang si Chester habang sumasalamin. Pagkatapos, lumingon siya kay Zhang Ju at sinabing, kamahalan, ano ang dapat naming gawin para palayain mo kami? Si Chester ay palaging isang maingat na tao, at hindi niya ibibigay ang kanyang buhay nang wala. Bukod, nahulaan niya na hindi papatayin silang lahat ni Zhang Ju sa sandaling iyon. Ngumiti si Zhang Ju habang nakatitig sa kanya. Narinig ko ang reputasyon ng isang matikas na Master Wilson mula sa Eternal Life Pala Sect, at tila totoo nga. Mahusay na mapanatili mo ang iyong kalmado sa kabila ng walang pag-asang sitwasyon. Naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Walang paraan na pakakawalan kita, ngunit maaari kong isaalang-alang ang pag-save ng iyong buhay sa isang kondisyon. Natigilan si Chester ng 1 segundo at tinanong ang kanyang mga mata na kumunat,
Ano ito ay pangako mo ang iyong katapatan sa akin. Isang ngiting smug ang lumitaw sa mga labi ni Zhang Ju habang sinabi niya, kailangan mo akong paglingkuran ng buong buo mula ngayon. Ano si Dax at ang iba pa ay nakanganga sa gulat at galit nang marinig iyon. Kasuklam-suklam kay Zhang Ju na hilingin kay Brother Chester na magsumite sa kanya. Walang paraan na siya ay magbibigay sa iba dahil siya ay isang matuwid na tao, hindi man sabihing, sa isang taong masama tulad ni Zhang Ju. Nais mo bang isumite sa iyo ni Master Wilson? Dapat nangangarap ka kapatid Chester, tigilan mo na ang pag-aksayahan mo ng oras sa kanya. Mag-away tayo, tama iyan, mas gugustuhin nating mamatay kaysa sumuko. Ang grupo ay sumabog sa galit na sigaw habang pinapuna nila si Zhang Ju. Gayunpaman, si Chester ay nakatayo roon at nagbubulay-bilay sa katahimikan. Phew! Sa wakas ay kumalas siya sa gulat niya at tumingin ng diretso kay Zhang Ju. Mabuti, sumasang-ayon ako. Napabalikwas siya sa ideya na magsumite kay Zhang Ju, ngunit wala siyang ibang pagpipilian maliban sa pagsuko para sa kaligtasan ng lahat. Plano niyang makuha ang tiwala ni Zhang Ju sa kasalukuyan upang mapanatili ang kaligtasan kay Dax at sa iba. Hihintayin niya ang isang pagkakataon upang palayain sila sa kaligtasan. Napatulala si Dax at ang iba pa. Kapatid Chester, baliw ka ba? Napatingin si Dax kay Chester na may gulat. Bakit ka pumayag? Siya ay isang kalokohan. Nabigla siya na susuko si Chester kay Zhang Ju tulad ng lagi niyang paggalang kay Chester. Sumali naman ang iba pa pagkatapos ng Dax. Master Wilson, mas gugustuhin naming mamatay kaysa sumuko.